Mabuhay! Welcome to mga kwentong walang kwenta. Pati ikaw! Ba yan, Boss B? Hindi kita narinig, ah. Nagpatigaw ako. Guys, na isang season. Kumusta? Ito yung ating pilot Siguro episode. sa last topic natin, baka sabay-sabay na. Oo. Sana kaya yun. Kumusta? Okay, So ito, we're finally doing it, itong podcast natin. No? Wow. So, kumusta? Anong pakiramdam ng pa-pilot episode na tayo? Diyos ko. kailangan Hello. ko pakiramdam. Ganyan na bang mga treat ng mga nasa trentahin, Kaya nga. quarantahin? Aray ko, quarantahin na ako. Diyos ko. Imbis na ipinapahinga na lang natin tong araw na ito, nagkaganito Tama ko pa ba tayo. dito kay Jeff? Nauto tayong lahat. Kaya nga, Subukan lang natin, lagi di ba? matagal niya Try lang mo gusto talagang may mag-click tong ganap eh. podcast natin. At least natuloy, ah. Since Oo nga. February pa to, eh. February Ay, pa to Jeff. dapat, eh. Oy, Jeff, pati kami nininegosyo mo, siguraduhin mo may share kami, ha? Kaya nga. Siyempre, alam mo na. Pag saka ano natin na, monetize isipin na yung to, ah. notification. Ito, pagpapasaya lang mo nang isipin natin sa ngayon. Kailangan muna makilala. Tapos, pahingi ako ng kopya nitong nito, tapos i-post natin sa para makita ng mga taga Diyos ko, ang dami pa rin nilang ang dami pa rin nilang oras. Parang kailangan dagdagan yung work nila. Kasi Oo, sabihin nila, putang ina, ang dami pa rin nilang oras. Tapos binanatan tayo ng, ay shit, maraming makikinig. Ipasok yung marketing strategy dyan. Ay, yan. Putang ina, trabaho pa din. Oh. O, game! Sige, Ano game natin na. natin for tonight's pilot? Oh, episode? Tonight's video. Yung For pag-usapan tonight's natin, di video. ba? Pag-usapan natin yung pagiging... O kabaklaan. Ba, title is mga bayot noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Yan talaga yung naisip, ano. Yan talaga yung napiling kabaklaan na. first topic. Ay, pakilala muna tayo Masaya. sa isa para sa Gays mga are listeners happy natin. So, people. ayan, ako si Jeff A. Pakilala? Sige, go! Start. Ako si Jeff A. Yan. Annexer. Ay, wala nakasunod. Ay, oo nga. Kasi, tulad niya, parang unboxing video niya. Puno ng enerhiya na naman siya. Magpakilala tayo. Ako si Jeff A. Pakilala na. Tapos na. Ay, hindi kayo sumunod. Pakilala Pakilala isa kayo. isa ako. Pakilala lang Ako si kasi, Jeff A. Ay, Oo, okay. Jeff A. Oo. Okay, so, since ako ang susunod, tas katukayo ko din siya, so ako na lang si Jepoy. Hindi po siya. Bilang ako yung third male. Third male. Rian Mark. O, yung fourth male nasan? Si Francisco. Paulit, hindi narinig. Paulit. Francisco po sa gabi. Francisco. Anong pangalan niyo sa gabi? Anong pangalan mo sa gabi? Francisco. Paano naging Francisco yan? Parang Francisco ang layo. Babel po, Babel. Ikaw na, Ate Grace. Francisco. Hi, I'm Grace. Naisip ko lang. Ganun na lang tayo. Bayan? Bunga nga lang ni Grace yung Sa mga nakikita. susunod na episodes, maladagdagan kami ha, guys. Kailangan Hopefully, diba, may madagdagan. code name siya. Hopefully madagdagan. Hopefully may next Dadagdagan kami yan sa mga susunod na episodes. And siguro baka try natin mag-guesting tayo. Oo. Yeah. Para masaya. Isali natin. Hindi pwedeng tayong lima lang ang mukhang tanga. Kailangan pati sila. Dapat madagdagan tayo. Parang gago naman tayong lahat dito ngayon, no? O, sige. Ano Parang pag-uusapan tangalong. Ayan, sige, simulan natin. To start the topic. So, kailan nyo nalaman na... Yun sila agad. Bakla kami. Wait lang. Wala Sino muna kasi yung mga bakla? Sino Sino muna? Paano ba bakla? Diba? Hindi mo nga alam. Does it Para apply maliwanag. Pag sinabi bang bakla, does it apply to pati babae bakla? Gay na lang. Gay. Parang siguro. Okay. O kasi member siguro of the tinatawag silang terminology na babaeng LGBTQIA. bakla. Ay, So may babaeng Oo, pwede bakla, pa yun. may dalawang bakla, may lesbiana, o ano si May Jeff? isa. Confused.
hindi pinatulan ng bakla. O hindi. 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 Prefer natin. So sinubukan. So tinry pala din. Tinry. Feeling ko nga nung araw, lapitin ako eh. Uy, Wow. tigas ng mukha mo. Ah. Wow. Lumalaki yung mata ko. Hindi, seryoso. Wait, wait lang. Oo. Kanya din naman yung Naalala ko, ngayon. naalala ko nung bata ako. Kayo talaga. Masyado kayo. Meron kaming merong hairdresser yung during the wedding of my tita. Parang talagang lapit ng lapit sa akin. Wow. Ay, baka naman, Parang balak ang muli assuming ka lang. Hindi, yun nga eh. Kasi cute talaga ako nung bata. Wow. Yeah. Yung nakita niyo yung picture Yung nakita niyo yung picture Wow. talaga. Nakikita mo yung mukha ko, ayoko mag-react ng ganito, pero napipilitan mo ko. Napo-force mo ko. Oh. Hindi mo Naman, pa malay mo din yung naman. picture ko nung bata Di ako. ba? Malay mo naman, totoo naman. Wala naman Oo. picture kasi. So, Oy, pero ang sabi Depende ko, nila ha, kapag ang isang Ayun, lalaki sir. natipuhan ng bakla, mapalad yung lalaki na Love yun. ito. ay, Bakit? bakit daw, Sir Jeff? Ha? Kasi Bakit? dami ng lalaki na nakaka-encounter ng bakla na yun. Bakit yung taong yun ang nagustuhan niya? So, privilege yung privilege yung Sa lalaki bagay, nagustuhan ng bakla. Kaya hindi ko makuha yung logic na yung ibang lalaki parang nandidire, parang ang arte-arte, na parang kala mo naman kung sino pag nalaman nilang may gusto yung bakla sa kanila. Di na lang nila isipin na privilege yung na nagustuhan sila ng bakla. Doon sa dinami-dami ng mga lalaki, sila na piling pagtingkiran ng bakla. O, back in question ko, Jeff, sa'yo. Eh, sabi mo, feeling mo natipuhan ka. Sinabi ni Sir Jeff yung reaction, mostly, commonly, reaction pag straight, nagugustuhan, and then feeling nagdidiri and stuff like that. Eh, ikaw, anong naramdaman mo nung feeling mo gano'n? Na-flatter ka? Hindi ko Gusto niya rin yung masabi. bakla. Alam Hindi mo, rin, patay hindi. mo talaga kausap Parang na. natatakot. Matulog na tayo. Hindi, natatakot. Baka kasi di ba? Parang, yung tipong lumalapit, siyempre, ayaw mo naman na pumatol, siyempre, sa ganun. Oo. Hindi niya kasi bata pa ako, trip. Bakit siyempre, kailangan natatakot mo ako. Ilang matakot? taon ka na ba yan? Teenager? Like, Siguro. ang hirap Like, maligtas 13, 14, 15, Mga ganon, 16, yeah, 17, mga ganon, mga 18, ganon. Hindi, pero hanggang high- 19. Siguro mga before grade 6, early Before grade first or 6? second Hindi, year. hindi ka na First or second hindi year. ka pa teenager. Oo. First or second pa year, nun. mga ganon. Oo. Sa, Kaya nga. sa era mo na yan, yung grade 6 na yan, Diyos ko, ano pa yan, bagets pa lang yan. Yun nga. Tutoy pa yun. Oo. Kaya nakakatakot. Medyo natakot okay, ako. just Flattered, fine. pero bothered. Oo. Just kasi yung takot. Oo, tapos Takot. yung tipong hinahawakan Ay, Jeffy, yung bakit mukha mo, natatakot? parang gusto kang halikan. Parang ganun yung tinutokso lang. Parang minamak na, Hindi, kunwari lalapit yeah. yung mukha. Pero kasi may mga ibang bakla kasi talaga na, ewan ko, hindi ko rin naman, gusto ko bakla rin, bakla naman ako talaga. Hindi naman natin pwede ma-deny yan. Pero kasi syempre, lalo na kung lumaki ka sa isang environment na parang ang dating sa'yo, kasi it's the society Kumbaga, it's the culture na ang tingin kasi nila na kapag ang bakla nagkagusto sa lalaki, kumbaga perspective ko lang yung kaninang binanggit ko, 'di ba? Pero kasi kapag yung sa environment natin na kapag kunyari naging crush ka ng bakla tapos mas matanda yung bakla doon sa lalaki, syempre ang mindset ang mindset nga is mumolestyahin. Oo. Mag-take Harupin. advantage. Pag matanda yung bakla, tapos yung naggustuhan niya, yung much older. tulad ni Jeff, na sinasabi niya na parang grade 6 pa siya. Eh, syempre kung hindi naman siya oriented pa sa ganon. Hindi Diba? Tama. Yun ang datingan. Ano yun? Pumolestyahin siya, natatakot siya, kasi baka kung anong gawin nga ni bakla. Pero, it will spell out a difference kung kunyari, kaidara niya. Yun. Yung bakla, di ba? O for example, kung teenager si Jeff, kunyari 14 years old siya, may kaklase siya na bakla,
Tapos nalaman niya na may crush yung bakla sa kanya. Syempre, yung hindi takot yung mararamdaman for sure ni Jeff. Pwedeng negative, maasiwa, mailang, or pwedeng sasakyan niya, magpapakilig din siya. Diyos ko, ang dami kukulitin. na ganyan. Nung teenager days ko, kapag nalaman ng crush ko na crush ko sila, puta, mas lalo akong hinaharap. Sa Mas lalo akong hinaharap. school din namin. Kinikilig naman ako. Diyos ko, day. Ewan Ayan ko, na, ayan. naabutan yun. For sure, hindi nyo naabutan yan. Ang trip pa namin na nung, nung teenage days ko pa, yung mga pasayaw sa kalsada. Anong pasaya sa Oo, hindi ko naabutan yun, Sir Jeff. Grabe. Parang Tagalan nun. wala kami, hindi ko na-experience yun. Ay, Tagalan nun. sorry naman. Yung naglalagay lang ng mga dahon ng saging na harang. Anong year yan, sir? Grabe. Ano yan? Yun sa tundo? Oh, gago. Ay, sa tundo? Oo. Ay, Di ba? Yun yan. Oo. Sabi ko yung maraming gwapo na sumasayaw sa kalsada. Hindi iba yun. Yung iba pa yun. Ah, Gago. oo, Ito lang iba yun. Okay. Bago lang yun. Bago lang yun. 2000 lang Yung yata. nung 1990s. Ang tagal na nga. Hindi pa nga ako Ayun, no? Ay, kung makatagal ka riyan, Hindi ka dyan. niyan Ay, eh. hindi pa ako born noon. 2000 lang. Hindi ka pa Tama, born nun. Rian. Hindi ka pa born nun. Anong pamo, Rihanna? Alam mo, I love gay people kasi masaya silang kasama. Talaga ba? Yeah. Thank you, Oh, Ate si Sir Grace. Jeff lang eh. Magkasama mo. Masaya. Masaya lalo na kung... Masaya akong kaibigan, masaya akong boss, Char. Both. Ay, nandito na si Marlon. Hi, Marlon. Let's all welcome. Let's all welcome Mr. Marlo. Marinas. Oo. Pakilala ka na. Asa ka na? Nasa bahay ka na? Please show your face. Pakilala Grabe namin ka. yung bayan. Char. As in, kararating lang talaga, mainit-init pa. Ay, Asan Ay, ka? doon, Nasa- open yung camera Nasa mo. committee ka na? Oo, kararating lang sa tindahan. Okay, huwag mo na magtinda. Tumatawa sa tindahan. Oo. So, Marlon, going back to the premise nung topic natin, na i-differentiate yung bakla noon sa ngayon, and then we will be projecting kung ano ba yung magiging bakla bukas or forevermore. Ako, technically, yung masalimuot noon, daming issues, daming apps. So, technically, ako kasi nag-start kasi akong i-explore yung sexuality ko. Yun nga, teenager ako. So, when I was in those years, nasa 90s ako. So, kung ano yung nararamdaman ng babae, ganun din. No, Oo. yung mga Ilang taon ko na, crushes. Sir Jeff? Yung mga crushes. I remember myself, Diyos ko, maniniwala ba kayo na once upon a time, naging bisexual pa ako? Talaga. Sir Jeff? Nagka-girlfriend ka ba, Sir Jeff? Buti pa si Sir Jeff, nagka-girlfriend. Sorry. Ay, gagawin ako nagka-girlfriend. Nagkagusto Ay, ko di ba? sa babae. Nagkagusto Ano yung lang. niligawan, sir? Ba't di mo Hindi ako sinubukan? Kaya nga sabi ko nga, doon ko nga lang din napatunayan nung time na yun, habang nagbabalik tanaw ako Report ka. doon sa naging mga experience ko nung teenage years ako. Sabi ko, kung pala kung naging tunay na lalaki rin pala ako, most likely pala ang magiging asawa ko, hindi maganda. Bakit? Bakit? Kasi mas turn on kasi sa akin na matalino. Parang Oo, matalino oo, maganda maganda. yung nagustuhan mo. Dahil kahit hindi kagandahan yan, basta matalino. Basta Oo. matalino, sir, no? Sir Ace. Oo. Babel, may sinasabi ka? Wala. May sinasabi ka, Wag siya, Babel? wag siya. So, yun. Pero Next si ano, Babel sa kumbaga experience niya. Pag ano lang siya parang passing phase lang siya. Kasi, Kasi, I don't know kung narinig niyo yung term na identity crisis. Yeah. Oo. Narinig niyo na yung term na yon. Ikaw, Rayan, have you si been? Ria talaga, yeah! Yeah. Oo, have you been? Of course, nung siguro mga high school. Identity crisis. Mga high school siguro din ako. High school, yun. Kasi tinry ko din Parang sabi ko, makapagligaw nga. So, nanligaw din ako ng isa. Kaya lang kasi, syempre, parang sabi ko, buti na lang di siya natuloy. Sabi ko,
Bakit? Buti na lang di naging kami. Pag gano'n. Bakit? Oo. Na-realize mo na nakahati Na-realize yung ko. katawan niya sa hating gabi? Aswang pala talaga. Aswang. Pero ayun, parang sabi ko, Paano ka ba dumiga? Ha? Kung niligawan mo, paano ka dumiga? like the normal na ligaw, let's say, magpapadala ng, I mean, same, magkaklase kasi kami, so hinihintay ko siya pa uwi, inaatid ko siya pa uwi. Tapos pag may Ay, mga oo. event, pag may event, pupuntahan ko Wow. sa bahay nila, or di Parang kaya, Tinalo Ay, kayo! yung ginagawa mo Tinalo kay kayong Katrina. Marlon! yun, like, the normal na ligaw. Like, ligaw talaga. Tapos pag, ayun, gala kayo, date kayo, ganon. So, ganun siya. So, Parang hanggang, ginagawa ano mo yun nangyari? din kay Katrina, Reana. hindi, friend lang yun kasi. Inintriga ko ba sa kay Katrina? Oo. Hey, Katrina. Hey, Kat. If you're watching. Wow! Sikat na! Sige, bakit hindi mo tinuloy? Ah, Na-realize siguro, mo na lalaki pala well, talaga ang gusto mo. parang siguro that time, parang hindi naman siya hindi natuloy. Parang may someone din na Lapit na. nakipag ano tawag na, nag-initiate na manligaw sa kanya. So nakita ko kasi yung guy, medyo sabi ko wala akong laban. So nag-giveaway na lang ako. Akala ko nakita ko yung guy, nagustuhan ko yung guy. So in fairness, ako din naman Oo. sa yung guy. Mas Ako bet kasi niya pala yung yung guy. lalaki ng ligaw. Hindi kaya ka nag-opt to, like, sige na nga, since I'm leaning towards this, Hmm. since I wasn't given a chance to this, ganito na Mm. lang, bakla na lang. Hindi kaya Hindi, nag-frustrate hindi, ka, hindi. kaya ka nagbading? Hindi. Parang feeling ko, nilabanan ko din siya at some point. Nung time na yun siguro. Parang Paano mo nilabanan? Yung Laban. naligaw ako. Oo, Oo. binabutan niya ng sword. Oo. So, yun, parang kaya lang kasi I realized na hindi talaga siya for me. Or I mean, hindi yun talaga yung hindi ka preference ko. na-hurt Na, when the other, hindi ka na-hurt when there was another guy. hindi. Hindi Parang, natamaan ng oo. ego mo. Hindi, parang sabi ko kasi parang siguro hindi Ay, bakla siya ka para talaga. sa akin. Oo, yun. Kaya ayun, nayan ko na lang tapos wala Ikaw, Sir update, Jeff, wala bakit na hindi mo talaga. inactionan yung yung Oo, ikaw, hindi ka sir, nanligaw. yung Ay, pagka-crush mo? Grasha. Nagka-crush ako sa isang bagets. Actually, hindi ko alam kung third year high school ako noon. Tapos yung bagets, first year high school. Lalaki God, ka, wa? lalaki yan. Na-fall talaga ako dun sa bata. Gano'n ka bata? By the way, Pero gano'n ka syempre, bata? hindi naman ibig sabihin na bata. Kasi Oo. bata rin naman ako eh. At that time, third year high school ako eh. So, technically, kung minor de edad siya, minor de edad din ako. Pero, kumbaga, younger by 2 years, I'm using ganun. the term bata kasi nga, mas bata siya sa akin. Ang Okay. gwapo. Gwapo talaga. Napaka-cute, napaka-gwapo. Oh my God. Diyos ko talaga nga naman, parang yung, alam mo yung time na yun, umikot yung pagiging high school student ko sa kanya. Kasi parang inspired akong pumasok, kahit ano yan Siyempre, ang laki ng agwat kasi third year high school ako tapos siya first year. So, kumbaga parang pang-umaga ang first year tsaka second year tapos ang third year tsaka ang fourth year sa school namin panghapon. So, ang ginagawa ko, inaagahan ko talagang pumasok. Para lang masunyakan. Parang makita ko siya. Kahit makita ko siya na pauwi siya, tapos ako papasok, makita ko siya, parang feeling ko kompleto na yung araw ko nung time na yun. Naging crush ko siya talaga. Diyos ko, kahit i-drop ko pa yung pangalan nun, Mark Anthony Cristobal. Na Korean. Hi, Sir Mark. Ulado pa rin. Oo, Ganun, crush na crush ko yun. Tapos after nun, wala na. I've realized na, bakla nga yata talaga na ako. Kasi after nung pagka head over heels kung pagkagusto dun kay Mark, wala na, hindi na ako nagka-crush sa kahit sinong babae. Nagtuloy-tuloy na. Yeah, nagtuloy-tuloy na siya. Pero meron din akong 3 babae rin na naging crush.
Oo. Crush like crush na Oo. gustong-gusto, Lang like talaga. gustong Hindi, ligawan. crush lang talaga kasi never ko naman niligawan talaga eh. Ah, Never ko siyang niligawan. wait Never lang, lang. wait Admiration lang. lang. Paano ba ang Kumbaga crush parang kasi? from Wait lang. from a distance. At Admiration, tawag gano'n. dito, hinahangaan ko lang sila. Kaya nga sabi ko Ah. ang gano'n, kung naging tunay na lalaki ako at pinurso ko sila, I therefore conclude na talagang ang standards ko sa babae, hindi looks, yung brain. It's talaga Yung matatalino sila, pero kaya pala. hindi ko naman sinasabing pangit Pero kumbaga Oo. parang yung sa standards kasi natin typically ng magandang babae, hindi sila pasok kasi doon. Ay, wow. Okay, sige. Pero may mga So asawa sad. na rin sila as far as I am concerned. Mm. Yung iba ka Facebook ko pa eh. So, ayun. Buti Oo, hindi mo yun, isabihan na, yun, uy, alam mo ba, ha? crush kita dati? Yung ako noon So parang, parang typical na parang teenager na babae. Kinikilig. Pag tinutokso. Ganun din. Nagkakaroon din ng mga crushes. Ng mga puppy love. Siguro talagang in-embrace ko na lang talaga totally ko siyang in-embrace. Talaga yung pagkabakla ko. Nung namatay yung father ko. Kasi nandun pa rin yung restriction. Oo. Pero kumbaga Restrictions o parang, gawa ng hiya? ha? Gawa ng takot. Restrictions o gawa Oo, ng hiya or takot? Siyempre takot, yung hiya. So, ayoko rin eh. So, kumbaga syempre, tawag dito, at the end of the day may magulang natin yon, tatay natin yon. So, nung namatay siya, so gradually, unti-unti ko nang inilalabas. Kasi dati bakla lang ako sa school. Hindi alam ng tatay. May idea siya, pero hindi ko pinapakita. Naku, Diyos ko, masusuntok ako ng tatay ko. Paano yung hindi Ayun, pinapakita? Like, manly parang kasi. alam ko, wag ko lang makita. Oo, may idea Oo. siya. Oo. May idea siya. Sige, Yung talagang hindi lang umamin. Hindi ka oo. umamin talaga. Kasi hindi ako yung typical na na anak na lalaki. Lalo na nung Sa bagay, mag-isa ka lang eh. Nung kasagsagan nung buhay pa yung tatay ko, yung pa-teenager ako noon, hindi ako naglalaro ng basketball. O, diba? Diyos ko. So, nung sports mo, Chinese garter? Jackstone, okay ba yon? Kasi Chinese naman, garter. nalaro din naman ako noon. Bakit ba? Kaya nga siguro binabantayan ako pag lumalabas ako ng bahay kasi nakikita niya ang nilalaro ko. Nag-Chinese garter ka? Chinese garter. Siyempre, mother. Tapos mga piko. Oh my goodness. Pero sa school, all out yan, yung landi ko sa school. Ang Ganon. talaga. Pero pag wala nagchichika sa papa mo. Oo. wala naman Na lumalantad ka. Wala naman nagchika. Kaya, yun. Si Boss V, about kay Boss V. Ikaw nga. Boss V. Bilang you're the youngest here. Wow. Hindi. Being youngest gay here. Oo, youngest gay. Bakit? Ano? Teka, alam naman sa inyo, no? Alam ba? Wait lang, baka mamaya hindi pala alam. Oo, hindi pala alam. Pala ni Boss V. Kwentuhan natin dito. Wait lang, ano pala gender preference mo? Oo. Alam naman na sa family. Okay. Sa family. Oo. Pero yung kinikilos ni Babel na yan, hindi pa ba yan alam na lalaki yan? Malay mo, boyish lang daw. Or girlish lang din ako. Feminine lang, gano'n. Feminine lang. Sige, Sa Boss inyo, V, Babs. go. Ikaw. Ayun. Ano po, parang hindi pa rin siya, siyempre, conservative kasi yung family namin. So, Makinigin sila lahat, go lang. So parang noong una, hindi ko sinasabi kahit may clue naman na sila. Kaya recently lang din, siguro 2022, 2023, tinanong ako, are you gay? Ng tita ko. Kasi mas close ako sa tita ko. Sabi ko, opo. Ayun. So alam na nila po. Anong reaction ni tita mo nung sinabi mo na oo, opo?
True call lang kasi siya, sir. So, parang, Hindi hindi ko mo siya nakita yung reaction. hindi. Pero, mukhang okay lang naman. Wala naman siyang sinabi na hindi nila tanggap or what. Pero, Oo. siguro, i-accept na lang din nila talaga. Mm. I'm Hindi, pleased. for sure naman may idea Kasi naman na sila. technically, ako, I was asked by my father. Oo, I was asked by my father kung ano ba talaga ako. Hindi ba yung typical na tanong yan? Ano ka ba? Ano ka ba talaga? Yan. Yan yung exactly yung Ay. question sa'yo. Grabe. Oh. Ang nagtanong sa akin yung tatay ko. Kaso kasi nung time na yun kasi, ay, kumbaga pa, di ba nga sinabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng, naging passing phase ko din yun. Na literally, it came to a time na parang feeling ko hindi naman ako talaga literal na bakla talaga. Kumbaga parang silahis ako or bisexual ako. Kasi during that time talaga nagkakagusto ako both sexes, sa babae or sa lalaki. Sabay na nagkakagusto ako. So, there is this one occasion na tinanong ako ni Papa. Sabi niya gano'n sa akin, alika nga rito. Ang tatay ko alcoholic eh. So, syempre, Oh my goodness. also, the more na nakakainom, mas malakas ang loob. Diba? Tinanong niya ako talaga in one of his drinking sessions. Sabi niya, hindi ka nga rito. May ibang inuman? Ganon? Oo, sa Hindi, inuman umiinom talaga. Niya ako tinanong. Inuman? May mga kasama? Inuman! Tangit, may mga kasama. Ano ka ba? Exactly. Then sabi niya, ano ka nga rito? As in- Sabi ko gano'n. Lumapit ako. Sabi niya, ano ka ba? Ano ka ba talaga? Sabi ko gano'n. Lalaki ka ba o bakla? Sabi niya gano'n. Straightforward. So straightforward din akong sumagot. Sabi ko, si Lahis. Oo, sila is pa that time. Si Lahis. Safe Kasi- answer ka pa. Malakas ang loob yung sumagot kasi parang feeling ko kasi, di ba, parang Madaming it's my tao eh. way of, kaya nga sabi ko sa inyo, dahil kung ako, nabigyan ako ng pagkakataon, putang ina sumali sa Pinoy Big Brother. Diyos ko, wala akong maitatago sa lipunan. Magiging open book talaga ako dahil nga yun ako eh. Yung nagpapakatotoo or something. Kasi sabi ko, nagpakatotoo lang ako nung time na yun. Tapos sinabi ko, silahis ako. Siguro na-offend siya. Kasi nagulat siya kasi hindi niya ina-expect eh. Oo, naamin. Kasi no? pwede ko naman Tapos sabihin may na, ano, kainuman diba? pa. Out of fear. Ano Diba? ba? Diba pwede ko naman out of fear, sasabihin ko lalaki. Oo. Diba? Hindi. Sinagot ko si Lahis. Ano ka ba? Lalaki o babae? Sagot ko si Lahis. So sagot niya sa akin, tangina mo kung ano-anong pinagsagot mo dyan, pinagsasabi mo dyan. Malis ka nga. So, nag-deny din siya. Nag-denial din siya when he heard your answer. Oo, pero later on, after patay na siya, after years na yon, so namatay na si father, there is this one friend na kasama niyan dun sa inuman na yon, ang talaga nagsabi sa akin na my father was really offended Oh. by the way I answered yung question niya kung lalaki ba ako or babae. Ay, lalaki ba ako or bakla? Sabi niya gano'n. Pero kasi ang justification ng tatay ko kung bakit pinaalis niya ako at that time. Kasi alam mo na, typical na lalaki, di ba? Tinago niya yung totoong emotions niya sa akin. Well, Kasi at least namatay siya nang alam niya yung totoo, di ba? Kasi after that, ang tawag dito, ano doon? After that, parang umiyak daw yung tatay ko. Talaga? Dun sa friend niya, na yung friend niya ang nagkwento sa akin. So parang tito-tito, parang ang uncle-unclean ko siya. Sabi niya, umiyak siya kasi natakot daw siyang bigla. For me, kasi nga tawag dito, siguro parang premonition na rin or something to that effect kasi after ilang months din, namatay na din yung tatay ko at the time. So sabi niya, natatakot ako para sa anak ko, pare. Kasi wala namang problema sa akin kung maging bakla siya. Kasi kung doon siya magiging masaya, sino ako para pumarang nun? Pero natatakot ako kasi hindi ko na siya mapagtatanggol. Ayun ang sabi niya. Kung kunwari, inagrabyado ng Yeah, lalaki. exactly. Oh. Ngayon, Sabagay.
O ngayon, naiintindihan niyo na ako kung bakit ang strong-strong ng personality ko. Wow. Kaya pala. Okay. Oo, kasi nung panahon nun, hindi pa ganun ka respetado yung mga bading. Sabagay, parang tagal talaga. Kasi yun ang pinanghawakan ko. Kasi yun yung agam-agam ng tatay ko bago siya namatay eh. Natatakot siya for me na maging bakla ako kasi nga mawawala siya. Siguro nararamdaman na rin yung may something sa katawan niya. Baka nga daw mawala siya. Wala na magtatanggol sa kanya. Sa akin. Wala. Hindi na ako magtatanggol. Kaya kumbaga, tinry ko talaga or hindi ko tinry. Ginawa ko talagang strong ang personality ko para alam ko na kahit pa paano, wala naman ang ibang magtatanggol sa rin sa akin, kundi sarili ko lang din. Although alam ko naman na kaya naman ako ipagtanggol ng aking mga kapatid, ng aking mga kamag-anak, ng aking mga kaibigan, pero iba pa rin kung kaya mong ipagtanggol yung sarili mo. True. Pero, syempre, parang to know na, yun nga, yung tawag dito, yung concern ni father mo before siya mawala. So, parang, Oo. diba? Parang it's so, nakaka-touch. Diba? Oo, kaya ikaw, ay, hindi, pero alam naman na. Wala silang choice. Yung gano'n. Wala na silang choice. Doon sa akin kasi, sila binigyan ng May choice. nag-jowa reveal na eh. oo, nag-jowa rin ako. Ano? Nag-jowa reveal na ako eh. Even before that one, before I posted the video, alam naman na kasi dadala ko sa bahay and all. Actually, sa mga ibang relatives. So, Jowa reveal siya sa family niya. like, matagal na. Like, ilang years na ba? Parang feeling ko 2 years. 2 years pa lang kami. Alam na nila yun. Na yun yung present. Pero alam nila na... Tinago mo ba yung present mo sa kanila? Hindi. Actually, alam nila na I'm gay. Siguro doon sa second partner ko. Yun yung second longest na kasi ngayon eh. Siya na yung second longest. Kasi 5 years yun. So, yun yung greatest heartbreak ko. So, that time, yun yung time na-mention ko na sa mother ko hanggang sa nasabi niya sa father ko. So, yun. Parang that's the time na nalaman nila na yun nga, na kung ano ako. Though I know, even before pa, na may mga ganun din. May natawag dito, aware din sila kung ano ako. The thing lang is, hindi ko lang kasi sinasabi na kung ano ako. Anong preference ko, sino gusto ko, yung ganun. So, yun. Parang hanggang ngayon, though, siguro nung nalaman nila, syempre hindi nila ma-accept yun. Yung Nak, pero best friend mo lang yun eh. Oo. Kasi ang nangyari kasi doon, nangyari kasi doon, yung second, yung second boyfriend ko kasi, same age siya with my sister, yung oldest sister ko. So, ang pinalabas kasi namin, 3. So, babae, kasi ikaw ang pinakabunso? No, ako yung second. Ako yung middle child. Ka? Yes. That's why I have a middle child syndrome. Middle child syndrome yan. Ganon. So, ayun. So, ang pinalabas kasi namin, pagitan nyo? 2 years lang naman. So, 30, mga that time, kan siya. Ilang taon na ba siya nung time na yun? Basta, kan siya, 2 years older siya sa akin. So, pinalabas namin. Kasi kakuntsaba ko na rin yung sister ko eh. Na siya yung boyfriend ng sister ko para madala ko siya sa bahay. So, yun yung ginawa namin. Hanggang sa, yun nga, na-reveal din later on na, yun, partner ko siya, idol. So, yun, hanggang sa sunod na. Sabi sa bahay. Pero, sa boyfriend ng ate mo, bakit naglalakay doon sa kwarto? Kwarto niyo? Hindi, kasi syempre, hindi siya pwede matulog doon sa kasama yung ate ko, di ba? So, mas kami yung magkasama dapat. Di ba? Bakit kasi kilala mo ba? Kaibigan mo na? Oo, kaibigan ko muna. Hanggang sa boyfriend niya ng ate. Naging boyfriend siya ng ate ko. Yun yung thinking nila. Totoo ba? Oo. Ha? Ay, yung pero, yung second, akala ko, naging sila ng ate mo. Hindi, pinakilala lang. Tinatanong, Nak, bakit andun sa kwarto mo?
Doon ang galing yung boyfriend ng ate mo. Di ba? Kasi nga kami pala yung may relasyon talaga. Oo. Kasi kung ano, no? Kasi kung, kunyari, ikaw muna yung naging jowa. Kunyari, kung ikaw Uy, muna yung naging jowa, tapos eventually ang naging weird. jowa ng ate mo, Hindi tangina naman. siguro ang naglalaro sa utak mo. Ay, nako. Oh my God. Oo. Oo, wag naman ganon. Hindi naman siguro. Kumbaga parang mangyayari nasa yun. utak mo, sorry. Lasang puwet muna Ay, nako, yan. sir, Reset. Wala naman natikman ko na ganon. yan. Oo. Kaya nga. Pero hindi naman mangyayari yun. Kasi nga wala naman talaga. I mean, may asawa na yung ate ko. Actually, lahat sila may married na. So ako na lang hindi. Yung malapit na lang Oo. siguro. So, Oy, yun. merong Yun na rin naman sa commitment. So, Ay, may Kasi Diba? may question din. May question oh, din. bakit ayaw magsalita niya? Makasali pala Ano siya. kasi ni Bob? Oh, meron Ano ako kasi? phone in question. Kasi Pero sige. yung kay Kuya Dud muna. Yung kay Sir Dud po muna na question. Ano Nasa phone in Di ba Sige. ikaw unang sumagot nito? Sino ba? Oh, Hindi kasi si ikaw Ayun na, pala sir. Jeff. kasi ang ganda ng tanong ni Marlon. Ang sabi ni Sige. Marlon, bakit kaya yung ibang treatment ng mga tao patungkol sa mga iba yung treatment ng mga tao sa bakla kaysa sa mga tomboy? Like, Anong treatment? paano ba? Hindi ko Paano? nga mag-gets. Ayun Bakit yung ano? hindi ko rin Bakit daw Iba iba? daw. Bakit daw iba yung treatment ng tao? Pero hindi ko gets kung anong treatment. Oo, Like, anong good klaseng treatment. Mas In what better way? treatment. Ako gets ko kung anong gustong i-point out ni Marlon siya. Kasi Ano yun, sir? kahit ako, iba rin ang treatment ko rin eh. Oo, personal mo, ikaw mismo, Mm-mm. ganun din. Sige nga, Anyways, paano hindi naman sir? siguro ma-offend dito si Boss Babel. Kasi Ah. tawag dito, ako kasi it came to a point din kasi na mataas ang prejudice ko sa mga tomboy. Kasi diba, Kasi- kumbaga parang, ako personal take ko to Diyos ko, ipapublish mo to, Jeff, baka mabash ko na Mabash to. ka. Pero hindi naman, opinion lang na. No? So, Hindi, what I opinion mean lang. is, what I meant was, ang tawag dito, kasi kumbaga kaya ang bakla, mataas ang prejudice niya sa tomboy. Ako, yun ang take ko is, kumbaga lahat ng insecurities ng bakla, nakikita niya dun sa tomboy. Na kumbaga parang, Ibig mo sabihin? syempre, di ba, ako bakla, ako gusto ko maging babae. Diba? Samantalang ito, babae na nga siya't lahat, gusto pa maging Hindi lalaki. pa Lalaki. Oo. Kumbaga parang, ganun din eh. Kaya hindi ko rin masisisi kung ganun din ang tingin ng ibang tomboy sa bakla eh. Diba meron mga comedy skit, pero kumbaga sabi nila yung mga comedy situation, yung mga sitcoms, yung mga situational comedies na napapanood natin, kumbaga nagmi-mirror yan ng actual na nangyayari sa society. So, diba minsan sa mga sitcoms nakikita mo basta tomboy tsaka bakla magkagalit, magkaaway, 'di ba yung mga characters katulad nila Marisol Soriano, nila Roderick Paulate, syempre si Roderick bakla, si Marisol Soriano tomboy, tapos 'di ba merong isang pelikula magkasama sila. Nagdala ng character nila, 'di ba? Lagi sila nagbabangayan. Sa palengke. Oo, kumbaga parang kasi nga parang ako na-gets ko 'yun kasi kumbaga yung lahat ng insecurities ko nakikita ko sa kanila, tapos kumbaga kung ano yung gustong-gusto ko, yun pa yung inaayawan nila. Uy, pero Siguro baka ganun din yung nararamdaman ko siguro ng tomboy na yes. yung arte-arte. Kumbaga kaya hindi ko rin masasabi, arte-arte itong bakla na to. Sabi niya gano'n. Kumbaga ako naman na bakla, yabang-yabang naman itong tomboy na to. Wala namang wetlo. Wala mo kung sino. Tapos sabihin naman ng tomboy, itong bakla na to, kung maka-arte, kala mo may pepe. Kumbaga parang gano'n, diba? Yung parang ang gano'n ang datingan. Kaya alam mo, sa totoo lang, ako, personally, pag ako talagang meron akong kasamang, kumbaga meron akong nakagustuhang tomboy, yung parang yung naging kinaibigan ko, there is something in this tomboy
na kaya kong palagpasin, na kaya kong tanggapin, kasi nga, I chose her to be my friend. Pero iilan lang sila. Kasi nandun pa rin yung prejudice ko pa rin dun sa ibang mga tomboy. Tama ba si Boss Si B doon? Babel, si Babel magaan ang pakitungo ko kay Babel, kay sa office ayan, syempre si kumbaga parang kasi Wait lang, mga names na yun, kan ba yun? Nagladlad pa yun. Baka hindi pa maamin yung iba doon, ha? Oo. Teka lang. ano no? Una, pangalan. Yung mga na-name drop. Ano? Name drop. Yung mga na-name drop Wag daw. mo. Kan Wag ba yun? muna, baka hindi pa naglalad Baka yun. oo. Hindi pa alam. Tangina, hindi pa ba naglaladlad yung mga yun? Tapos lalaki pa kumilos sa akin. Ang mamacho nga Malay mo, sa boyish opisina. lang. Oo, Baka baka manly. boyish Oo. Kala mo mga nagbi-brief. Oh, pero yun. Pero ang ito, balikan ko lang yung tanong din ni Marlon. Siguro tawag dito, siguro so at the end of the day, society pa rin ang may kasalanan yan eh. Kasi ako naniniwala kasi ako na mas namamayani kasi sa society natin yung pagto-tolerate kaysa pag-a-accept. Kasi for me, iba yung tolerance sa acceptance eh. Diba? Wala pa tayo dun sa level ng total acceptance. Kasi kung ina-accept ng Filipino community or ng Filipino culture yung mga members ng community, hindi magiging issue yung mga ipinaglalaban ng community na tulad ng SOGI, no, ng same-sex union. Pero hanggang issue pa rin yun sa Filipino community, maliwanag na hindi pa rin nila tanggap yung LGBTQIA+ community. Pero hinahayaan nila tayo mag-explore. Hinahayaan nila tayo mag-express. So, ang tawag doon, tolerance. And for me kasi, ang kultura kasi natin sa Pilipinas, mas nandun pa rin sa konsepto na kung ano sa tingin ng lalaki, mga double standards pa rin siya. Paano sa ng mga patriarchal community, patriarchal society o yung sinatawag na society na pinamumunuan ng mga lalaki na mas katanggap-tanggap itong ginagawa ng isang grupo na ito versus dun sa hindi. Doon pa rin sila kumikiling. And for me, I felt na for them, mas kaya nilang i-tolerate yung mga bakla compared to that of the tomboy. Kasi nga, double standard pa din. Yeah. Pero, ayun. sino bang mas madaling... Ang tingin kasi nga nila na ang tunay na dalagang Filipina, Mayumi. Wala nang ganun. Ko, di ba? Sir Kaya Jeff, ending tawag dito, ganun yung kaya feeling nila kapag ang nag-express ng pagkamaangas ang isang babae na animoy parang lalaki, ang tingin nila hindi dapat ginagawa ng Pilipina ito, ng dalagang Pilipina ito or something to that effect. Pero pag ang bakla, ginawa niya yan, ay tatawanan yan, papalakan. So, Mag-enjoy sila. Yan. Sir Marlon, go. No. ayan, Sir Jeff. Actually tama si Sir Jeff dun eh. Pero sa tingin ko, parang kasalanan din kasi nung media. Yung kung paano nila nire-represent yung mga bakla at tomboy, di ba? Kasi pag sinabi bakla, ito sa panahon namin sorry, yung level ng panahon namin. 1970. Grabe. 1945. Marlon, no? 1945. Sige na, Kuya Marlon. Sige, Kuya Marlon. I mean kasi 'di ba pag pinoportray before sa movie yung mga bakla, ayan, malalandi, maharot, parang I mean at to the down level na talagang kailangan nilang yung kung ano nang gagawin nila para makuha yung gusto nila na lalaki ganyan. So I think siguro yun din yung kung paano pinoportray ng media yung mga bakla at tomboy. Ayun. Exactly, pwede, yeah. Pero di ba tama naman din yung observation ko na sa media portrayed pa rin na tipong double yung kanina ko pa sinasabing issue na double standards na kapag yung bakla pag humaro, ayan, kunyari nag-perform, humarot, kumbaga parang
papalakpakan. Mm. Oo, papalakpakan. Tapos kung ang gusto niya ma-solicit laughter, nakukuha niya yun, pagtatawanan siya. Mm. Pero pag si Tomboy ginawa yung gawain ng lalaki sa media, parang ang dating pong yabong nitong ongos, tolong mo naman may bayag. Oo, ang No. off. Ganun. Tama yun, ang Ang off. off. So, parang ang, ano tawag dito, parang malaswa, parang ganun ba siya? Hindi. Kaya, hindi Hindi naman malaswa para sa akin. Mm. Basta off. Parang trying hard. Exactly. Mm. Kasi Di ba, kaya imagine kung boses ka ni Jeff na lame ka magsalita, tapos tomboy ka. Most commonly kasi pag ang tomboy ay nagpe-pretend to be a guy, kung paano magsalita si Aguilion, ganon. So, kailangan, medyo boring na Bored. lalaki dating. So, hindi talaga sila, they're not towards to magpasaya ng tao. Walang ganun, wala. So, off talaga. Totoo yun, Pero, Kung sino tomboy bang ang mas gagat. madaling mag-come out? So, medyo mas mahirap as a tomboy or sa bakla? Uy, ang ganda ng question. Pero sa akin, parang same lang. Same lang. Oo, same lang na mahirap. Same lang. I Oo, mean, same Hindi lang na Sir mahirap. din. Jeff, Kasi tingin iniyakan ko, siya ng tatay niya eh. In our Diba? own opinion, in your own opinion. Oh, in your own in opinion. my own In your own opinion, personal opinion. pag babae kasi, can you imagine, pwede kasi mag-best friends ang babae. Yeah. Girl to Pero yung girl. aamin, like, na tomboy ako, ganon. Mas Oo. madaling mag-come out ang babae Mm. Mm. Oo. kesa sa lalaki. Tsaka mas madaling matanggap, I think, kung tomboy yung babae. Kesa Can you anak ng imagine lalaki kung- is bakla. Yeah. Kung, Hmm. I mean, you're pretending to be same street ka na lalaki, tapos, barkada ko. Iba kasi. No, holding hands kayo pag ni babae, Marlon. pag babae sa babae na Oo. nag-holding hands, naglalakad, common yan eh. Parang wala lang. Oo. Nag-aakbayan, Mm. parang wala lang. Oo. So, if Pero kung mag-lead nakita mo towards kami na ni Marlon, nagkakagusto pala, Na nag-holding hands habang may ibig naglalakad. sabihin na yun. Puta Oo, na, yun. anong nangyayari dito sa dalawang to? Ba't Diyos nag-holding ko, hands na laso to? niyan, Jeff. O, di ba? Oo. Di ba, Bakit Sir? sabi ko Laso dalawa ng ni term Marlon mo. na na Yun, magka-holding parang hindi ko na alam, parang laso. parang baka yan yung mga gustong gawin ni Sir Jeff eh. Di ba? O, Mga kunwari, frustrations Identity niya, ko din no? eh. oo. May Huwag mo sabihin, Marlon, Sir, lumayo-layo ka, kunwari, ikaw ang mag-holding hands kami ni sinampol. Marlon. O kaya, baka mamaya yun pala yung mga gusto niya May gawin. hinindiri pala sa akin si Jeff eh. Hindi ko alam. Ang Kaya ingay. nga. Kasi nga, ikaw lang daw kasi ang supportive Oo, sa eh. lahat ng mga dad jokes niya. Oo. O, di ba? O, ito. Oh, Diba, pag nasa isang kumpanya, di ba, may security guard. Mm. O, di ba, anong motto ng security guard? Hindi ko alam. Hindi Ano? ko No alam, ID, ano no malay ko. entry. No entry. Ano, ID na entry. Oo. Pero Ah. bakit si Junjun, kahit walang ID, nakaka-entry? Sino si Junjun? Ayop ka. Ayop na isingit mo pa yan. Kaya Nakakayos nga, ka. ano yun? So, compute ko pa. Ay, Ayan. wala. Hindi nila na-gets yung joke. Hindi mo. na-gets. Hindi ko Parang hindi ko nag-get nag-get. Si yung Marlon, nag-gets ni Marlon, si Sir Jeff. Hindi ko Ako na naman ang nag-gets. tumawa. Ayop ka, Jeff. Wala, loading ako. Oo, Eh, kasi ka conservative ka. Hindi ko kasi sure kung tama yung iniisip ko kasi. Ano yung Si Junjun kasi, no Sabong ID, Junjun. pero nakakapasok. Oh. Kaya nga, tama ba yung Junjun na Si iniisip ko? Junjun. Junjun. Kahit wala si Gets Junjun, na. nakakapasok. Walang ID. Walang Okay. Kahit walang ID. obvious. Subukan mo suotan si Junjun ng ID sabay mo ipasok. Oo. Hindi, matatagalan si Junjun lumabas. Matatagal si Junjun. Sabit-sabit din. Wala kaming Sinuotan ng doll. ID si Junjun bago ipasok. Oo. Mahirapan siyang maglabas, Sir Marlon. Pag may Alam mo, ID siya. dun sa issue ng coming out, parang feeling ko kasi magkaiba kasi yung feeling ko magkaiba ng approach eh. Ang bakla tsaka ang tomboy sa pagka-come out eh. Totoo.
No? Mm. Kasi feeling ko kasi nga, di ba? Kasi nga, yung innate na kasi, syempre, ang puso ng bakla, babae, ang puso ng tomboy, lalaki, syempre, at the end of the day, di ba, ini-invite nila kung ano yung inadapt nilang persona. Syempre, kang bakla, babae ang tingin nila. So, pag nag-come out yan, medyo may parang teleserye, Oo. drama. Kailangan Mm. pa, kung gusto mag-come out niyan, Diyos ko, gagawa pa ng eksena, baka nga may candlelight pa. Samantalang ang tomboy, dahil nga feeling nila lalaki sila, so straightforward, so sabihin nila yan, tulad yan, tinanong si Babel ng tita niya, are you gay? Sabi niya, opo. O, tapos. Pero kunyari, ako, tita niya, tanungin ako, Jeff, are you gay? Ha? O, gaganon ko. Hindi ako mag-uupo agad. Ang dami pa, no? May Talaga. backstory. Ang haba ng hamo. May backstory pa ba? So, feeling ko magkaiba kasi ng approach. But at the end of the day, isa pa rin ang gustong i-portray ng dalawang yan. Courage. Opo. Lakas ng loob. Kasi hindi naman talaga, kumbaga, it will take a lot of courage talaga to come out. Yes. Kaya nga ang sinasabi nga nila, wag ikaw ang mamuwersa na mag-come out kung meron mang member of the family or friend. Layaan mo yung taong yun. Kasi dapat mag-come out siya in his or her own terms. Sir, may question lang. Paano yung journey nyo na pag-accept na, ay, ito bakla ako, ganyan? Nahirap po ba kayo yung gano'n? Pag-accept ko? Opo, sa sarili, yung gano'n po. Siguro parang at the end of the day siguro, Bel, ang inisip ko na kung saan ako magiging masaya. Masaya. Oo. Yun na lang ang pinanghawakan ko. Kasi hindi mo naman pepersahin ang sarili mong pumasok sa isang bagay or mag-travel sa isang journey na alam mo ang end game nun ay hindi ka naman magiging masaya. So inisip ko, eto ba, pag pinangatawanan ko to, pinanindigan ko to, magdudulot ba ito ng iba yung saya sa akin? Pucha, natik ko lahat yung box. Sige, tuloy-tuloy na natin to. Kasi ang inano ko na lang siya nung time na yun kasi kumbaga parang feeling ko kasi mas magiging strong ako kapag pinanindigan kong maging bakla. O diba parang ang conflicting na parang feeling ko mas magiging matatag ako as a person kapag pinanindigan ko na maging bakla ako. To which, nangyari naman yun. Lalo na, Diyos ko, bakla na nga ako, panganay pa ako, nag-iisang lalaki. Tapos, by the age of 32, ulila na kaming magkakapatid. So, I was forced to be the father and the mother of my siblings. So, nakatulong. Kasi sabi, let me borrow yung sinabi ng nanay ko, buti na lang naging bakla ang anak ko. Nung time na nasa hospital siya. Buti na lang naging bakla ang anak ko. Kasi kung totoong lalaki yan, hindi niya ako aalagaan. Yun ang sabi niya. Which is sa paisip din naman ako. Or pwedeng nag-asawa ka na. Bakit ako? Bakit naisip ko, Baga kasi nga, kung naging totoong lalaki nga ako, tama, grasya, baka nga may asawa na ako. Siyempre, ang priority Nag-asawa ko ka na. na. Hindi mo na, yung pamilya mo. So, kumbaga parang, ang magiging role ko na lang during the time na na-hospitalize siya, siguro yung provider, yung tagabayad ng bills. Pero kasi, sa iba, hindi naman yun ang kailangan, di ba? Mas kailangan nila yung emotional na support or something. Nag-provide ko naman yun. Siguro dahil nga bakla ako. Saka wala akong ibang problema, Ben. Ang problema ko lang kung ano nakaisip sa araw-araw. Wow, problema mo ba yun? Si Babs, ako, parang maraming problema eh.
Kaya nga Eh, wala. Wala. Wala akong anak na Pag-uusapan poproblemahin. Wala akong Oo. anak, wala akong asawa or anak na poproblemahin. Hawak ko ang oras ko. Hawak ko ang pera ko. Wow. Hawak niya yung charing. Hawak ko Parang ang loob mo naman. hawak ko yung titi Hawak ng ko lalaki. ang titi. Char. Yun lang. Mas may freedom. For me, ironic, no? Ironic. Mas may freedom. Yung. Ikaw ba, Boss B, nahirapan ka ba Growing up. sa pag-accept, Oo. pag-accept of who you are? Sa pag-accept, oo. Bakit? Parang mas nahirapan ako kaysa yung pag-come out ko nung tanongin na. Ayun, Bakit? parang Why? struggle ko siya. Ewan ko, hindi ko rin alam. Hindi naman dahil sa Hindi ko hindi ko rin alam. tanggap, pero parang iniisip ko kasi yung magiging reaction ng family ko. Kasi yung mama ko, yung papa ko, tapos yung mga tita ko, ganyan. Oo. Though, meron din na parang siguro, Siguro give yourself some parang ano it pa. takes time naman to accept. So, yeah. Bigyan mo yung, wag mong puwersahin. Wag mong puwersahin yung sarili Oo. mo mag-come out na agad. Kumbaga, ayun, katulad nga ng sabi ko kanina, lahat naman tayo, we have our own quirks. Yes. So, kung sa tingin natin, 5, 10 years from now, dun pa lang ako mas magiging safe for me mag-come out, then so be it. Yeah. So, hintayin mo yung proper Oo, time. hintayin mo, wag mo pwersahin yung sarili mo. Na kumbaga parang hindi siya obligation on your part na kumbaga na mag-come out. Tomboy ako, whether you accept me or not, wala akong pakialam. Kasi at the end of the day, hindi natin pwedeng ipamukha yun sa mga taong mahal natin. Kasi yung love is equivalent, yung acceptance is equivalent to love. So, kumbaga parang hindi natin pwedeng sabihin na wala akong pakialam kung hindi nyo ako ma-accept, basta na-accept ko yung sarili ko. At the end of the day, mas maganda pa rin na accepted mo yung sarili mo, accepted ka rin ng mga taong mahal mo. And by the way for the record, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi ka ina-accept. Oo. Kung ang goal mo lang ay ma-accept ka ng family mo, wala ka ng pakialam kung hindi ka i-accept ng mga kaibigan mo. Kasi ang goal mo lang naman, yung family mo lang naman ang mag-a-accept sa'yo eh. So, kung in-accept ka ng buong pamilya mo, wag mo nang ipilit na i-accept ka rin ng ibang tao. Kasi at the end of the day, hindi naman sila ang papakisamahan mo at the end of times. So ako, ang winorkout ko lang, acceptance lang ng nanay ko kasi syempre nakamatay na nga ng tatay ko eh. Hindi naman ako nag-come out sa kanya 100%. Kasi nga sabi ko nga sila ako, di ba? Basta yung mga immediate family ko na-accept na ako, okay na ako to. Hindi naman kasi ito paramihan ng mga nag-accept sa atin. Ano yun, Sir Jeff? Kung let's say yun nga yung sabi mo, gusto mo yung family mo yung mag-accept or i-accept ka ng family mo. Eh, paano kung may iba kasi na friends yung nag-accept sa kanila, kaya tapos yung gusto niya yung family niya pero ayaw ng family niya? Kasi tawag dito kasi at the end of the day kasi ako naniniwala rin kasi ako kasi sa konsepto na ang acceptance kasi on our end sa atin dapat unconditionally yun eh. Kasi kung ang isang tao i-accept ka tapos nag-set ng mga conditions, sabi ko, para sa akin, hindi mo ako talaga i-accept. So why bother? So, for me kasi talaga unconditionally ang acceptance. Kumbaga, ano mo yun, yung parang inano mo sila na na parang, kasi parang pangit, diba? Sige, i-accept kita, pero ganito, o hindi ka magko-cross-dress, hindi ka mag-make-up. So, nag-set ka ng mga conditions. So, alam mo na hindi yung 100% na
Now, going back to your questions, immediately hindi ka na-accept ng family mo, pero meron ka mga Accepted ka ng friends mo. accept ka. So, ang end goal mo pa rin talaga, at the end of the day, is i-accept ka ng family mo, ng immediate mo. Bonus na lang talaga yung acceptance talaga ng mga friends mo. Now, proseso yan eh. Katulad nga ng sinabi ko, hindi naman natin yan pwedeng ipilit agad-agad. So, pwedeng, sige, dito muna ako magdedwell sa mga taong gusto ako, sa mga taong accepted ako. Pero, syempre, habang wino-work out ko pa din yung acceptance ng immediate family ko. Diba? Okay pa rin yun. Walang problema yun. Kasi ako rin naman, may mga kaibigan din naman ako. Nandyan kayo sa office. Once upon a time, naging officer in charge ako, hindi naman naging issue sa inyo yung kabaklaan ko. So, ibig sabihin, accepted nyo ako. Diba? So, doon ako nagdedwell. Ngayon, kung meron mga grupo na hindi ako gusto, wala na akong nagagawa doon. So, kung hindi nyo ako gusto, di might as well, hindi ko na rin kayo gusto. So, dito na lang ako sa mga may gusto lang sa akin. So, diba? Why bother? Tama. Diba? Correct. Napakaganda ng mga napag-usapan natin ngayong gabi. Hindi ba namin na-dominate yung kwentuhan? Kakatapos lang din ng Pride Month, di natin na isingit. Nga actually, kaya nga, nung nanghingi ka ng mga possible na ng mga topics, sabi ko nga itong topic na to na una nating i-discuss sayang, sabi ko July na natin na umpisahan to, sama pala June, pero I believe kasi hindi naman natin kailangan ikahon yung Pride Month sa isang buwan lang. Pwede ka kung kaya nga yan ng all year round, diba? Kasi whether we accept it or not, that the community is part, that the LGBTQIA+ is part of the community, part of the society. And in that society, nandun tayong lahat. Yes, correct. Kung mga sagutan ko dito. Kaya nga, pang talaga, pang closing. Parang supposedly, dapat tawanan, pero mga naging seryoso. Parang pang IEC na nga din Kaya nga parang tubo. Parang IEC ba to? GST ba kaya to? nga Hindi, kumbaga pilot episode pa lang naman to, pagandahin mo to, Jeff, Kanina, alam mo to, tell you honestly, kanina inaantok na ako talaga. Sabi ko, pinakain ito yung bedtime ko. Kasi nga, alam nyo na, ang lola ninyo, malapit na mag-50. So, ang ending, alas 8 pa lang pumipigit na ang mata ko. Kasi alas 6 pa lang gumigising na. Mga bata Pero nung nagsimula yung kwentuhan natin, ay okay pala to. Gumana yung brain cells mo, Sir Jeff. Gumana yung cells ko. Or talagang literal lang na madaldal ako. Oo. Kasama na yung Kasama na. Pero mas maganda pag medyo early, no? Kasi para medyo matagal yung time. Mga 7 o'clock? Hindi pwede. Masyadong matagal kasi, more than 1 hour. Masyadong mahaba ang magiging podcast natin. Ikaw lang naman mag-i-edit dun I-edit mo naman to, Jeff. Lagyan mo ng mga sound effects, kasi malay mo may gustong i-share pa si Boss B kaya lang hindi na ma-share is because of time. Pwede naman natin gawin natin part 2. So magiging continuation ng topic natin to next episode. yung kwento ba nila? Napakaganda na ganda ng topic kasi natin. So, diba? Pwede natin ituloy yan if you prefer. Oo, yung mga pwede rin yung mga office romance, mga gano'n. Ay, office romance! Parang feeling ko si Boss B yung mag-share nito. Wala Hoy, malay mo si Sir. Nagkaroon ka rin naman kahit paano ng crush siya, Wala ka naging crush na Maria? Sino ako? Si Marlon. Wala po. Meron. Actually, Ano yun, Lon? Sige, Sir Marlon. Wag mo sabihin ikaw. Hindi, kasi di ba nag-aral ako sa Madre High School. So, yung take ko before ng magiging yung mga bakla, kasi puro all boys kami doon all boys talaga. So, ang nakikita lang talaga namin na babae is yung madre lang, tapos balot na balot pa talaga sila. Tapos kapag kasi doon, yung mga bakla talaga kasi sa amin doon, nagkakajowa talaga sila. Although secretly,
minsan makikita mo lang sa gabi, yung lalaki, may katabi siya rin na lalaki din. And then, ang ano kasi doon, syempre, alam mo naman yung mga madre, straight sila. So, ang pinapakita agad sa amin lagi ng mga madre, that's bad. Hindi dapat pwedeng bakla. Actually, kung mahuli ka na na may bakla kang kasama doon sa bed, talagang si bakla, tanggalin ka, pauwiin ka, ihatid ka mismo sa harapan ng bahay. So, yun yung take ko before na, ay, ganun pala yun. Pero before, sa ngayon kasi, ang ganda na ng si Sir Jeff, si Rayhan, di ba, alam mo yung paano kahit ratuhin. So, parang nabali yung sinabi nila sister sa akin. Sorry, sister. Ayun, Sino sorry pangalan po. ni sister? Wala akong banggitin kasi na ni Sir Jeff. Ayun, pero ang nagandahan doon. Ang ganda kasi doon, yung take pala nung parang perception nila kasi iba pala. Doon sa pag nakilala mo na talaga yung tao. Ayun, kaya tinanong ko yung questions kanina, bakit iba yung take ng mga tao doon sa mga naglalagay na bakla, tsaka yung naglalagay na tomboy. Kasi parang doon pa lang sa, nung high school kami na nag-aaral kami doon sa kumbento eh. Pag sinabi ni sister na, that's bad. Magdasal ka ng ilang rosaryo, ilang yun. Ayun, kaya na-instill sa utak ko na pero nung lumabas kasi ako, shucks, hindi pala ganoon. So, I mean, lalo na nung nakilala ko kayo guys, syempre. Wow. Iba na yung take ko. Sabi, di ba? Parang gusto mo na yung bakla din. Yes, I agree kay Sir Jeff kanina na na maganda yung celebration natin ng Pride Month eh. Kasi, I mean, hindi lang sila basta bakla lang or tomboy na na nandiyan dyan sa tabi mo. I mean, yung contribution din kasi nila doon sa community, di ba? Hindi rin naman matatawa. Di ba, Sir Jeff? Amen ba? Amen. Ayan. So, Wala na lang yun ngayon, lang yung take ko doon. Tumatabi-tabi ka na sa amin sa Ayun. pag Medyo kinakabahan ako kay overnight Jeff tayo. kasi may pala sa akin, may HD pala sa Oo, akin. may gay Kayo. tendency pala yan. Lala mo, nagtagaytay tayo, di ba? Oo. Swimming pa tayo nun. Nag-swimming pa naman tayo doon, tapos swimming pa tayo. iniispat-ispatan mo na ako, di ko alam ha. Ako. Ayan, Okay. Okay, so thank you guys for joining us this evening dito sa ating podcast. So hopefully bumalik kayo sa next episode natin. Yan. So anong topic natin for next episode? To be determined. Pag-usapan To be pa. determined. Basta Yeah. abangan nyo na lang yung next episode natin. Yan. So, Jeff, gawin natin Sir. Gawin natin yung susunod natin Friday. Pwede. Friday night. Oo, Friday. Friday night. Friday night. Sige, sir. Oo. Set Kasi- natin yung podcast natin ng Oo, kasi Friday. baka yung, Friday. syempre yung iba sa atin, baka pag Saturday, di ba talagang kakaririn niya Family talaga time, for yeah. family element. Yeah. Sige, sir. Sige natin. Para maganda nga yung schedule ng Friday. Oo. Maraming Either Friday, siya, Friday. Friday ng Yeah. ng gabi. Maganda Ah. oras. Sige, sir. Yeah, schedule natin ganyan. Oo. Ayan. Sige, so ikaw na Alright. mag-isip kung ano yung sunod na topic. Sige, sir. Oo. Pero ito, kailan mo to ipapublish? Sa Spotify to, no? Bigyan mo kami ng link, ka. Yes, sir. Lilinisin ko muna. Oo, syempre naman. Kasi kung ano Oo. Hanggang Ayusin sa muna malinis natin. niya, wala nang natira. Tira. Ay, wag mo i-censor Ayusin yung mga natin. mura ko, ah. Oo. Ay, Yeah. nako. Tara, say goodbye na tayo sa ating outlet mga ito. listeners. Oo. Ayan, so thank you guys for listening once again. So see you on our next episode. Ayan, dito sa Mga kwentong walang kwenta. Ating Ikaw. Yeah, thank you. See you Bye, next guys. time.